Same transforming power, no? Noong po sabi ko, ano ba yung CLP? Ano ba yung Couples for Christ? Bakit laging tayo policy? Bakit laging gano'n? Takot ko, pero why? Once you're in a community, nagpupusa kang mag-transform by yourself. At makikita mo saan ba gagaling, saan ba hinuhugot yung lakas ngayon? Sa Panginoon, sa Holy Spirit. And you will experience this. Same deep worship. Pag nag-pray kayo with our prayers, yung formal prayers natin, meron na kayong prayer personal sa inyo. Ang ating personal prayer natin ay, Panginoon, bigyan mo po ako ng trabaho. Panginoon, increase po ako naman ako. Panginoon, taas mo naman yung sweldo ko. Panginoon, matagal mo sana mga anak natin sa Israel. Ang lahat hinihingi natin sa Panginoon. Pero dito, tuturuan tayo magdasal. Sabay-sabay as community na mag-glorify muna tayo sa Kanya. Why? Kasi siya ang source na lahat ng what meron tayo. And then we thank Him for all the graces that we have. Even for the sickness, the difficulties, and the trials. No? Cancer survivor po ako. Nag-chemo po ako. Nakaldo po ako. Nawalan po ako ng debit. Bilateral mastectomy. At malaria ng greatest gift ko, yung GG ko, no? Na parating na ang bigyan. Every time niliyak ako, every time magkakasakit ako, siya ang aking what we call haligi. And God blesses us. So, yung dalawang anak namin kahit na nasa Pilipinas, nakapagtapos ko ng pag-aaral. So, with all that, we always have prayers. We always have trials. We always have to say thank you for whatever we receive. Be great, be small, be trials or successes in our life. Ganun yun eh. So, yun ang big worship na ginagawa, transforming power na ginagawa ng Holy Spirit. Nire-energize na tayo. Soon, like Brother Henry here, mag-lead na kayo ng worship, no? Pero don't go into debate, ha? No, don't go into arguments, no? That's different. But always serve and always spread the good news. Pwede naman natin i-spread it sa mga anak natin. Remember, mga anak natin nakatingin sa atin sa bahay. So in our ways, in our actions, day in and day out, yun ang pinakamahirap eh. Yung lagi kasama mo ang Panginoon kasi huwaran ka ng anak mo. We can receive these same gifts, no? Do you agree? We can receive the same spiritual gifts. Corinthians 12, 1:4-11. I always read this whenever we have the thought. Sino kapag sa 1 Corinthians? It's a beautiful passage, no? 1 Corinthians, no? 12 verse 1. Now, brothers and sisters, bawal matulog, ha? I do not want to leave you in ignorance about the spiritual gifts. Pag matulog, magiging ignorante tayo sa babasahin natin kayo. So, kailangan makinig. Ha? Okay. 1 Corinthians 12, 4-11. There are different gifts, but the same Spirit. There are different ministries, but the same Lord. There are different works, but the same God, who accomplishes all of them in everyone. To each person, the manifestations of the Spirit is given for the common good. To one, the Spirit gives wisdom in discourse. To another, the power to express knowledge. Through the Spirit, one receives faith. By the same Spirit, another is given the gift of healing. And still another, miraculous powers, prophecy is given to one. To another, power to distinguish one spirit from another. One receives the gift of tongues, another that of interpreting the tongues. But it is one and the same Spirit
who produces all these gifts, distributing them to each as He wills. Very beautiful. Next po natin, hihingi natin itong mga gifts na ito sa Panginoon. At kung ano ibigay sa atin, yun po inaalish natin. So tuturo tayo ng mga pasimpilan natin kung ano ang ating hihingin. Kasi kailangan po natin yan sa buhay natin. No? Gusto ko lang i-connect ang das. No? Ito po ang baptisms of the Holy Spirit. Yung first cup, ibinigay sa akin during baptism. Okay? Nung maliit tayo. At baptism, the Holy Spirit poured out His 7 spiritual gifts. These marvelous gifts of the Spirit are with you and me now, and will be with us always. Hindi yan nawawala. As soon as we receive baptism, hindi yan mawawala sa atin. But during confirmation, what happens? It is fuller outpouring of these gifts. Mas pinapalabas ng Panginoon yan. Mas magagamit natin yan. Mas active yan. Kaya ang confirmation po is at the age of 14 when we know how to say, yes, I commit myself to the Lord. Di ba noon, 7 years old? I don't know if you are that. But at my time, I was 7 years old. Sa confirmation. But now, merong catechesis pa tayo and we receive the confirmation. May 2 years tayo preparation because kailangan paghandaan natin ang faith natin. Yun po ang ginagawa sa mga anak natin dito. And as we grow, and most importantly today, in critical and difficult situation, when we find it hard to cope with as we grow, and most importantly, okay, when there is problems, when we want to make decisions, these gifts provide us guidance. Magre-resurface po yan kung ano kailangan natin. Just to talk it, counsel, pagpapayo po yan. We learn how to ask counseling kapag hindi natin kaya. No? Meron din naman tayo minsan sa community, hihingi tayo ng payo. No? Or kayo naman ang magbibigay ng payo. At once, meron naman dyan, hindi mo matulungan, ang magagawa lang niya yung makinig. Still a gift of counseling. Kasi kahit hindi mabigyan ng solusyon, yung pakikinig na lang nakakaawa sa yung problema ng kapatid natin. But we know we should practice what? Confidentiality. No? Sa later on, i-divide kayo into self-group. So kailangan yung sa household ninyo, kailangan kayo lang. Hindi na pwede, pagdating nyo sa bahay, at hindi naman, alam mo si gano'n. No. Hindi po gano'n yun. We learn to love each other, we learn to respect each other, and we learn confidentiality as well. Fear of the Lord. Takot, no? Oh, sa Panginoon, bakit? Yung takot dito, practice na sa bahay, dito takot sa asawa, ha? Under the saya, hindi po yun. Itong takot na ito, ay takot natin na masaktan ng Panginoon. Takot natin na masaktan ng asawa natin. Kasi, bakit? Mahal natin sila. No? So, laging nandoon, sensitive ka parate, no? Sa Panginoon, ayaw mo mag-break ng bonds. Ayaw mo, lagi continue sa graces niya. You're always in tune at bonding kayo ng Panginoon. So, fear of the Lord is takot sa natin siya. Fortitude, which we call also courage and strength, is lakas ng loob. Bakit kailangan natin lakas ng loob na gawin ang tama? Kalikitan ang tama ang napakahirap gawin. Pinakamadaling gawin ay ang mali. Di po ba? So, this is fortitude, courage, and strength na binigay ng Holy Spirit para magawa natin kung ano yung tama. Kung ma-right natin lahat ng wrongdoings natin. And knowledge is kaalaman, impormasyon sa Panginoon, sa ating mga sa ating asawa, makita natin na kung ano ibig sabihin ng Panginoon. No? Para hindi natin gawin ang opposite. Madali naman po natin malaman kung hindi tayo sang-ayon sa Panginoon. Ginagawa natin yung opposite sa Kanya. Ha? Remember, pagbati kayo ng kaibigan, pareho kayong
He's always there. Nakita niyo from Old Testament, the New Testament, up to now, nasa atin yung Espiritu ng Panginoon, tayo kumakalas sa bahay. No? Piety, pagpapakabanal. Pagpapakabanal, hindi lang po pagka-led. No? Hindi lang tayo dasal gawa ng mabuti pag-led, pag-pasto, or pag-retreat. Ang pagpapakabanal ay pipilitin natin araw-araw sa buhay sa atin. At ang hirap po ng pagpapakabanal, lalo na pag walang makatingin. No? Understanding, nakikita natin ang pinalalagyan ng bawat isa sa atin. Nakikita natin ang minsan ng Panginoon. Nakikita natin ang, ay, alam ko, ito ang dapat gawin. Pero usually ginagawa ito. Bakit? Ito sa mata ng Panginoon ang tama. So those are it. So tingnan mo maganda ang mga spiritual blessings na binigay sa atin sa baptism and confirmation. And the best po is wisdom. Kita niyo yung wisdom? Wisdom at the end and wisdom at the beginning. Okay? So ito po second step ay the charismatic gifts. Ibigay ito sa ating Panginoon ngayon na para sa community, sa church, ma-enhance ang prayer natin. Kasi usually nung mali tayo lang. Mga kalaro natin, mga kaklase natin, mga magulang natin. But as we grow older, meron na tayong community. And this is where the charismatic gifts is. So from wisdom at the end and wisdom at the beginning, parang natin kailangan yan to enhance us. No? The power of the Holy Spirit is like a prison. He pours out His gifts to different people at different times. There are men's gift, but there are one Spirit. There is one Spirit and many gifts. There is one prison in a variety of colors. Okay? So we call this divided po yung sa tatlo. But basically, these are the 9 ones. Wisdom, disposition. It helps you see the real value of something. No? Hindi lang yung pangharap, kundi yung ano ba yun? Our choices in life. Humihingi tayo lagi in prayer, asking the Holy Spirit in prayer para magkaroon tayo ng wisdom. Wisdom of God. Kahirap sa atin. Faith, it enables us to believe that God can act miraculously on us. Faith that can move mountains. Even if we don't see, it is there. Ang faith natin ang lagi nasa sa Panginoon. Faith na gagaling ako. Faith na magsasurvive ako sa sakit ko. Faith na makikita ko ang mga apo ko. Although wala akong boyfriend at girlfriend ng mga anak ko. I don't know, but still faith, no? Prophecy, no? Binigay din po itong prophecy na. Ano yung prophecy? Paghugula ba ito? Hindi po. Ito isang gift na binibigay sa isa na sensitive siya sa message ng Panginoon. Alam niya na yung sinabi yun ay message para sa kanya. Ay message para sa grupo. So alam niya, yun po yung prophecy, sensitive sa Panginoon. Working miracles is just a gift of miracles that can convert people, no? Teaching and preaching is you can have this and you can, what you call this, be here and do the same thing now. Healing is just a prayer, no? Prayer to effect an emotional or spiritual healing. And the sermon is enable you to see one good spirit and one evil spirit. See, ang daming gift, no? Interpretation of tongues is when you have a gift of tongues, you know that that interpretation is God will give you a blessing that will cure, let's say, your sickness. Alam mo, nung isang yun ang ipinadasal ng isa na may gift of tongues, no? So sa gift of tongues po, we will do it after we have discussed the fruits of the Holy Spirit. Ito naman po fruits of the Holy Spirit, tingnan niyo pagmamahal ng Panginoon, 7 spiritual gifts, 9 charismatic gifts. Ngayon, hindi naman po lagi tayo receive. Kailangan ibalik natin sa Panginoon. Yes or no? Yes. So ito po, pagka tayo ay in tune with God, no? At naaayon lagi sa Panginoon, ito naman po yung ating mga ikinikilos. Ito yung mga ikinikilos natin. So makikita natin kung ayon tayo sa Panginoon.
We have love, charity, modesty. Charity is when we love God, we love our neighbors, and we serve unselfishly. When we are modest, we are a devout person, and we kumikilos tayo. Tamang kilos, tamang pananamit, tamang pagsasalita. Marami sa ating taklesa po. So, iwas-iwasan na natin ang pagiging taklesa, no? Confidence is self-control. Exercising your rights of self-control. Kailangan, huwag laging nasa say. Huwag laging bili ng bili. Huwag laging kain ng kain. Kahit busog na busog na, parang kain ka. So these are things that we need to. Chastity is the deep respect for sexual powers. It moderates us. Faithfulness and fidelity is magkatampatan. Option po ito na kailangan may forever. Nanonood kayo, ha? Nung isang lang, hindi. Nanonood kayo nung isa Baguio. Si Liz, ano ba yun? Liz. Okay. Anyway, may forever, ha? So yung fidelity niyo sa Panginoon, fidelity niyo sa mag-asawa ka. Joy is not happiness, no? Maaaring kang maging maligaya, tawa ng tawa, pero hindi ka joyful inside. Joyful is deeper, no? It is with joy you have an inner strength, knowing that you are doing things according to God's plan. Okay? Benignity or benignity is generosity. You're sensitive. Mahusay ka. Alam mo kung kailangan magbigay. Alam mo kung kailangan ng servisyo mo. Hindi na ipatay mo lang siya. I-offer mo na ang iyong service, no? Hindi mo sinasabihan eh. Hello? Wala ba sa community natin, no? Ayaw ay kumikilos. Goodness, kagandang loob, no? So we see the goodness. Kasi nandun nga image and likeness ng Panginoon, di ba? Basically, we are good. So we're really good, no? So kaya nakikip natin yan. Peace, kapayapaan. Kapayapaan sa bahay. Kapayapaan sa loob. Hindi ito cold war na hindi kayo nagigitigan sa bahay. Yung pala may cold war yung mag-asawa. So these are absence of conflicting will at home and absence of conflicting will with God. Lagi tayo palit sa Panginoon. Ha? And patience is endurance, to wait, no? Wait, yung tao Panginoon, kailan ba ako mapupromote? In God's time. In God's time. Kailan po ba kami makakalipat sa malaki-laki ng ano? In God's time. No? But we always ask for it in prayer. Longanimity means long-suffering, no? You have to endure. It's also in God's time. No? Pag may sakit ka ngayon, we do what is necessary. We pray, but we offer it to God in God's time. And gentleness and mildness, kahinahunan. This is strength tempered by love. Mga misis, porket hindi kayo sinasalangan ng mister, hindi dahil yun yung ano, ha? Under siya, mahinahon siya because He loves you. No? So lahat ng ito, ha? Kailangan ibalik natin sa Panginoon. So, next week, meron po tayong power, no? Hihingin natin sa Panginoon, ang Holy Spirit, ang forever Holy Spirit, no? But the greatest gift na madaling makuha natin is always the gift of tongues, no?